upper middle income country na raw ang Pilipinas. Pero ano bang ibig sabihin nito? Let's talk. Good news mga kababayan! Ayon sa World Bank, upper middle income country na ang Pilipinas. Woo! Pero bakit nga ba good news ito? Una, pwede itong makahikayat ng mas maraming investors na naghahanap ng stable na ekonomiya sa Southeast Asia. Pangalawa, mas tumataas ang confidence ng ibang bansa at financial institutions sa ekonomiya natin. Kaya pwede tayong magkaroon ng mas magandang access sa credit at loans para sa mga malalaking proyekto. Parang ganito lang yan. Imagine na lagi kang on time magbayad ng credit card, na promote ka pa sa trabaho mo at tumaas ang income mo. Dahil responsable ka sa pera, tinaasan ng bangko ang credit limit mo mula 20,000 pesos to 100,000 pesos. Mas madali ka rin ma-approve sa housing loan at car loan. Kung responsable kang umutang, pwede mong gamitin yun para magtayo ng negosyo, bumili ng bahay, o invest sa future mo. Ganon din ang isang bansa. Mas maraming investment, pwedeng mas maraming negosyo. Mas maraming negosyo, pwedeng mas maraming trabaho. Mas malaking access sa financing, pwedeng mas maraming maayos na infrastructure projects. Pero, hindi natin yan mararamdaman agad. Kasi kapag upper middle income country ka, unti-unti na rin nawawalan ng access sa ilang development loans at assistance na nakukuha ng mas mahihirap na bansa. At take note, China at Malaysia ay upper middle income countries din. So bakit maraming Pilipino ang nagsasabi hindi pa rin nila nararamdaman? Kasi ang ginagamit sa classification ay average income ng bansa. Halimbawa, isang tao kumikita ng 100,000 pesos. Siyam na tao naman, 100 lang. Ang average, 10,090 pesos kada tao. Pero obvious naman na hindi lahat kumikita ng ganun. Ganun din sa gross national income. Kahit mataas ang average, hindi ibig sabihin na yun ang actual na kinikita ng karamihan sa mga Pilipino. So, paano tayo nakaakyat sa upper middle income status? Ganito yan. Malaking ambag ang BPO, services, tourism, hospitality, at syempre ang remittances ng ating OFWs. Pero ayon sa ilang economic observers, may isa pa ring malaking hamon. Malakas tayo sa services, pero kailangan pang palakasin ang energy, basic services, manufacturing, at agriculture para mas maramdaman ng mas maraming Pilipino ang economic growth. Kaya kahit upper middle income country na ang Pilipinas, consumer economy pa rin tayo. Marami pa rin ang nakakaranas ng mataas na presyo ng pagkain, mahal na kuryente, mahal na transportation dahil mahal ang gasolina, at konti pa rin ang mga produktong made in the Philippines. At kahit college graduate ka, posible ka pa rin mahirapan makahanap ng trabahong sakto sa skills mo kung kulang ang local industries natin. Kaya ang pagiging upper middle income country ay isang mahalagang hakbang para sa Pilipinas. Pero ang mas malaking tanong, kailan kaya ito tunay na mararamdaman ng ordinaryong Pilipino? Usap tayo sa comments.